We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunar Gasang. Nakiisa ang ilang transport group sa Southern Luzon sa tigil pasada ngayong araw, November 20. Nagsuspende naman ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Laguna dahil sa tigil pasada. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, ngayon ang unang araw ng 3-day transport strike na ikinasa ng Southern Tagalog Region Transport Sector Organization o Starter Piston at ang kanilang sigaw, No to Jeepney Phase Out. Alas 6 pa lamang ng umaga kanina nagtipon-tipon na ang nasa 200 mga tsuper sa Laguna na miyembro ng Starter Piston para sa malawakang tigil pasada kontra Jeepney Phase Out. Layo ng transport strike na iparating sa gobyerno ang posibleng magiging epekto ng pagkawala ng mga tradisyonal na jeep sakaling matuloy ang Jeepney Phase Out. Nagpatupad naman ang modular distance learning at online classes hanggang sa Miyerkules sa mga lungsod ng Binyan, Calamba, San Pedro, Santa Rosa, Cabuyao at maging sa Los Baños sa Laguna. Yung aming 5 taong renewal na prangkisa ay hindi na may babalik dun sa aming mga traditional jeepney. Nakakalungkot ito sa parte namin dahil sa matagal na panahon na kami nagserbisyo, bigla na lamang kaming mawawala ng dahilan lamang sa isang proyekto. Tuluyan na yung mawawala yung aming hanap buhay. Kapag hindi namin ito napigilan, dito sa aming gaganapin na tigil pasada. Samantala kung may tigil pasada sa Laguna, siya naman ang dating at alis ng mga pampasaherong jeep na bumabiyahe ngayong araw dito sa Batangas City dahil hindi sila nakiisa sa nasabing transport strike. Mas mainam pa raw ang pumasada kaysa walang makain at may pambili ng mga kakailanganin sa araw-araw. Ang jeepney driver na si Mang Edgardo halos 20 taon na raw nagmamaneho at ang kita niya sa pamamasada ang tanging pinagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na gastusin at pampaaral sa 3 anak. Wala makita tapos pagkagan may pinapapasok ang mga bata ay ang isang araw mahalaga sa gaya naming jeepney driver dahil dyan lang naman kami kumikita ay tapos alternate pa aming biyahe. Hindi lang araw ang mawawala sa iyo. Laki na, habulin mo na, malaki na yung habulin. Ayon sa Batangas Confederation of Jeepney Operators and Drivers Association o BACJODA, hindi na nila kailangan pang sumali sa transport strike. May mga modernized jeepney na raw na namamasada sa lalawigan pero hindi naman daw ito gaanong nakakaapekto sa mga tsuper ng tradisyonal na pampasaherong jeep. Siyempre, ang plano po ng gobyerno ay modernization. Pero ito naman hindi naman po biglaan. Inutay-utay lang po. Meron na po tayong batrasko, yung modern jeep po natin. Tayo po ay nag-comply na sa panawagan ng gobyerno na mag-consolidate. Pakikiramdaman pa rin po natin yung mga kasamahan natin na nasa traditional jeep pa rin. Umaasa naman ang ilang tsuper gaya ni Jojo na mabibigyan sila ng tulong ng pamahalaan sakaling tuluyang mawala ang mga tradisyonal na jeep. Kikita lang din ho kami ng kaunti din. Yung sa diesel, kailangang mabawasan lagi para gumanda ang kita.
Ivy, ayon sa pamunuan ng starter piston, maaari pa rin ma-extend itong 3 araw na malawakang tigil pasada. Depende yan sa mga tsuper na makasisimpatsa sa malawakang transport strike. Sa ngayon, wala pa tayong namomonitor na aberya dito sa transport sector sa Kalakhang, Southern Tagalog at patuloy naman daw nakaantabay ang LTFRB sa mga tsuper na sasama sa tigil pasada. Yan muna ang latest mula dito sa Batangas City. Balik sa'yo, Ivy. Maraming salamat, Denise Abante. Good news mga kapuso, dahil panibagong rollback sa mga produktong petrolyo ang ipatutupad bukas November 21 ng mga kumpanya ng langis. Sa pagtataya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, 75 centavos kada litro ang bawas presyo sa gasolina, 65 centavos kada litro sa diesel at 60 centavos naman kada litro sa kerosene. Ito na ang pangatlong linggong may pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo simula noong November 7. Ayon sa DOE, ang mababang demand sa langis ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng presyo nito. Patay ang isang katao habang isa ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa Tanawan City, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nakikipag-inuman lang daw sa bahay ng kanyang kaanak ang 50 anyos na si Alvin Paquez, isang barangay tanod ng barangay Pagaspas, Tanawan City, nang bigla na lamang umanong may dumating na isang hindi pa nakikilalang lalaki at malapitan itong binaril sa ulo. Bumaba muna po siya ng motor, then pumasok po siya sa loob ng bahay. Then habang nandun po sa drinking session yung biktima, doon po siya binaril. Isang tama ng bala ng baril sa ulo ang kaagad na kumitil sa buhay ng biktima na tumagos pa at dumaplis sa katabi nitong kaanak. Agad disinugod sa ospital ang nadamay na kaanak na kasalukuyang nagpapagaling ngayon. Mabilis naman daw umalis ang suspect na ayon sa mga saksi ay nakasuot ng helmet, camouflage na jacket, naka-shorts at sakay ng itim na motorsiklo patungo sa hindi malamang direksyon. Inaalam pa ng pulisya ang posibleng motibo nito sa pamamaril. Ito ay maaaring tungkol po sa naging activities niya gaya ng pagiging tricycle driver po, pagpapautang or sa pagiging barangay police niya. Nito lamang pong after barangay election po, ma'am. Patuloy na gumugulong ang investigasyon sa nangyaring pamamaril at paghahanap sa suspect. Be observant po tayo sa lahat ng oras at kung meron man po tayong nakagalit or nakasagutan ay maging open po tayo palagi sa ating pamilya or kaibigan. Kung may mangyari man po sa ating hindi maganda, ay mayroon po tayong pagmumulan ng possible na motibo na makatutulong po na mapabilis ang ating investigation for justice po, ma'am. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Wala pa sa kalahati ng mahigit 3,200 na kumandidato sa BSKE 2023 ang mga nakapagsumiti na ng SOSE sa Batangas City. Inaasahan namang dadagsa ang mga maghahain ng SOSE sa huling 2 araw bago ang deadline sa November 29 ayon sa COMELEC. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Sa datos nga, mahigit 300 pa lamang yung natatanggap na Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng COMELEC Batangas City. Kaya naman, abot-abot yung panawagan nila na magpasa na nito. Natapos na ang orientation ng DILG sa mga nanalong barangay official sa Batangas City. Pero hindi ito nangangahulugan na tapos na rin ang gawain nila. Patuloy ang paalala ng Commission on Elections o COMELEC sa mga tumakbo na hindi pa nagpipila ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na maghain na nito. Lalo at mahigit 1 linggo na lang ang nalalabi bago ang deadline sa November 29. Bagay na ilang beses na rin naman daw nilang tinalakay bago pa man ang BSKE. We were given notice. Although ignorance of the law excuses no one from compliance still with Article 4, Civil Code. We were given notice twice, I believe twice Nung nag-file at saka yung sa board. Hindi katwiran, hindi po dahilan. That's not acceptable under the law. Sa pinakahuling datos, mahigit 360 pa lang ang natatanggap nilang SOSE. Malayo ang bilang na ito sa mahigit 3,200 na tumakbo nitong nakaraang eleksyon. Sa mga huling 2 araw bago ang deadline, inaasahang magkukumahog ang mga ito sa paghahain ng SOSE. If you don't have a SOSE file, you're automatically disqualified of the next election. Okay. Notwithstanding the fact that you'll be invited, I think that is an inherent incidental power of the commission to invite you. Bakit ka hindi nag-file ng SOSE?
Mariin ang paalala ng komisyon, walang lusot dito kahit hindi pinalad magwagi sa BSKE. Dapat na anilang samantalahin ang hindi pasiksikang sitwasyon sa COMELEC office. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng komisyon matapos ang SOSE filing. Aasikasuhin naman daw nila ang muling pagbubukas ng voter registration sa susunod na taon. Is baka lang iniisip ng ilan na mahaba pa naman yung araw. Ang sabi ng COMELEC, Lunes hanggang Biyernes lamang tumatanggap ng SOSE yung kanilang opisina at naninindigan sila na wala ng extension para rito. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mga kapuso, bukas, araw ng Martes, November 21, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at mga bayan ng Ibaan, Rosario at Alitagtag, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng pag-aalis at pagpapalit ng mga nabubulok na mga poste at paglalagay ng transformer at extension ng mga linya, kaalinsabay ang paglalagay ng fuse cutout at clearing ng mga linya. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 3 katao habang sugatan ang 7 iba pa nang mahulog ang isang owner-type jeep sa bangin sa Infanta, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Nayupi at wasak ang unahang bahagi ng owner-type jeepney na ito nang mahulog sa tinatayang 10 metrong lalim na bangin sa barangay Magsaysay, Infanta, Quezon. Sakay nito ang 9 na pasahero ng mga katutubong dumagat at ang driver na isang pastor na Amerikano. Batay sa investigasyon, papunta sa isang church activity sa katabing bayan sa General Nacarang sasakyan nang mawalan ito ng preno. Yan po ay zigzag na road, no, na highway. Nawalan na rin siya ng control sa Minabela na naging dahilan, no, ng pagkaulog doon sa bangin, no, ng nasabing lugar. 3 ang naiulat na nasawi habang 7 ang sugatan kasama ng driver. Matinding pinsala sa katawan ang tinamo ng ilang biktima. Ito siya ay owner-type jeep siya pero ito yung mahaba, yung extended. Kasya naman siya pero kumbaga po ay hindi ganun kaluwag para sa mga pasahero. Sinusubukan pang mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang mga sugatang biktima, pati ang pamilya ng mga nasawi. Pero ayon sa pulisya, may pag-uusap na ang simbahan at mga kaanak ng biktima. Patuloy pa ang follow-up investigation. Dobleng pag-iingat naman sa pagmamaneho ang abiso ng mga otoridad sa mga motorista para makaiwas sa disgrasya. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nasabat ang 6.9 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation ng pulisya sa Binyan City, Laguna. Samantala, nahulihan ng mahigit 340,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang babaeng umunoy tulak ng ilegal na droga sa Batangas City. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Tinatayang aabot sa 6.9 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng Provincial Special Operations Unit at Binyan Component City Police Station sa ikinasahan nilang joint drug buy-bust operation noong nakaraang linggo sa Barangay Santo Niño, Binyan City, Laguna. Arestado naman ang suspect na si alias Norodin matapos itong magbenta ng isang pakete ng hinihinalang shabu sa pulis na nagpanggap na pusher buyer kapalit ng pera. Nakumpiska sa suspect ang isang sealed plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 1,000 grams at iba pang mga ebidensya. Samantala sa Batangas City, hindi rin nakaligtas ang isang babaeng umano'y tulak ng iligal na droga sa buy-bust operation ng Drug Enforcement Unit ng Batangas Police Provincial Office. Kinilala itong si alias Lovely, residente ng Muntinlupa City. Nakumpiska mula sa suspect ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos at iba pang mga ebidensya.
Sinisikap pang makuha na ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang mga nahuling sospek na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 73 anyos na lalaki ng pagsasaksakin ng babaeng nakainuman sa Ibaan, Batangas. Narito ang report ni Denise Abante. Nasawi ang 73 anyos na lalaking kinilala na si Demetrio Serrano, residente ng Santo Niño, Ibaan, Batangas matapos umanong pagsasaksaki ng babaeng nakaalitan umano nito habang nasa inuman sa isang bahay sa kaparehong barangay pasado alas 9 kagabi. Ayon sa pulisya, parehong nasa impluwensya ng alak ang suspect at biktima nang mangyari ang insidente. Nagkasamaan daw ng tingin ang dalawa na nagresulta sa alitan at pananaksa. On the act na babatuhin po sana niya ng bote ng gin yung ating biktima, napigilan po siya. Biglang tumayo yung ating biktima at inundayan ng saksak. Sinaksak niya po ng ilang beses yung ating suspect, na agaw po ng suspect yung kutsilyo na ginamit ng biktima natin. At nasaksak niya po ng ilang beses din po yung ating... Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang suspect at ang biktima, ngunit sa kasamaang palad, namatay ang huli habang ginagamot sa ospital dahil sa malalim na saksak sa kanyang tagiliran. Patuloy pang nagpapagaling ang suspect sa ospital at kasalukuyang naka-hospital arrest. Gumugulong na ang investigasyon ng pulisya kung anong ginagawa ng suspect sa lugar na pinangyarihan ng pananaksak, gayong hindi naman daw sa kainuman ng biktima. Magkapareho lang po sila ng sitio at sa sitio po sa bahay po ng kanyang pamangkin nangyari yung insidente, ma'am. Nagkakandak pa rin po kami ng investigation kung paano po talaga, kasi po nasa ospital pa rin po yung ating suspect at naka-confine. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima at ng suspect. Ang Ibaan Municipal Police Station man po ay palaging umiikot, nagro-ronda para mapanatiling safe ang ating lugar. Sa mga nagiinom na lamang po, ang maipapayo po namin ay huwag pong paabutin sa ulo at saka po sa init ng ulo yung ating mga konting alitan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Bumaba na ang volcanic tremors sa Bulkang Taal sa 59 mula sa naitalang 101 itong weekend. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Sa malayuan, aninag ang kabuuan ng Bulkang Taal kaninang umaga. Mataas ang sikat ng araw at walang nabuong makapal na kaulapan sa paligid nito. Hindi katulad ng mga nakaraang araw, kapansin-pansin na hindi nakikita ang usok na lumalabas sa bunganga nito. Sa nakalipas na 24 oras, naitala ang 59 na volcanic tremors dito. Mas mababa ang bilang kumpara noong Sabado sa 101 na mahihinang pagyanig. Ang tanong ng ilan, may koneksyon ba ang tila mababang degassing activity ng Taal sa mataas na bilang ng volcanic tremors? Ang tugon ng FIVOLCS. Masyadong mabilis yung hangin, masyadong malakas rather. So, nadidisperse kagad, hindi na siya makakausad pa sa taas. Nadidisperse na kagad, 4 meters per second yung surface wind speed natin. Ayon pa sa FIVOLCS, hindi pa nila nakikita ang napipintong muling pagsabog nito. Nananatili pa rin sa alert level 1 ng Bulkang Taal. Pero mainam na rin nila ang pagiging alerto ng publiko. Wala pa tayo nakikita ngayon. Again, yung volcanic earthquakes natin, mahihina lamang. Although marami, pero mahihina lang. And associated with degassing activity. Samantala, ang naitalang volume ng sulfur dioxide na pinakawala nito umabot sa mahigit 8,000 tonelada. Wala namang volcanic smog o VOG ang nairehistro sa Bulkang Taal. Kasama si Buhay Aldante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, sa Miyerkules, November 22, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Calatagan, Batangas. Simula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng pag-aalis at paglilinis ng mga linya para maglipat ng tapping line ng mga kabahayan. Nagpasalamat si Michelle D sa mga sumuporta sa kanyang journey sa Miss Universe 2023. Samantala, mamayang gabi na ang World TV premiere ng Lovers Liars, 9:35 p.m. sa GMA Telebabad. Narito ang report ni Hazel Alviar.
Hindi man pinalad na makapasok ng top 5 sa Miss Universe 2023, nagpasalamat pa rin si Michelle D sa lahat ng mga sumuporta sa kanyang Miss Universe journey. Suot pa ang ganyang evening gown na inspired by tattoo artist na si Apo Wangud. Umaura si Michelle sabay caption ng Destiny has greater things for us. Everything always happens for a reason. 2 parangal ang nakuha ni Michelle, ang Spirit of Carnival Award at isa sa gold winners ng Voice for Change category para sa kanyang advocacy. Samantala, masasaksihan na simula mamayang gabi ang 3 kwento ng pag-ibig na nababalot ng sekreto at kasinungalingan, ang Lovers Liars. Pagbibidahan ito ni Claudine Barreto, Shaira Diaz, Yasser Marta, Rob Gomez, Kim Sontan, Michelle Vito, Sara Edwards, Polo Ravales, Christian Vasquez at Lian Valentin. Abangan ang World TV premiere ng Lovers Liars mamayang 9:35 ng gabi. Samantala, ilang mga sekreto ang sasabog ngayong Lunes ng gabi habang muling makakasagupa ni Elias ang grupo ni Calvin. At ano kaya ang magiging reaksyon ni Elias ngayong patutuloyin ni Nanay Alma si Pretty sa kanilang tahanan? Yan at ang mga revelasyong mabubunyag sa Black Rider abangan pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, DNG Specialist, Moving Image Editor, Video Graphics Artist, Senior Editor, Social Media Specialist, Content Producer, at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sinalakay ng CIDG, PNP at AFP ang umano'y illegal na training facility ng militar sa Binyan City, Laguna, kung saan nakumpiska ang mahigit 30 baril at libo-libong bala. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Dahil sa tip ng mga concerned citizen, natunto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Laguna, PNP at AFP ang lugar kung saan sinasabing sinasanay ng isang Jose Francisco Ramos III ang mga nare-recruit umano niyang maging kasapi ng militar. Ang nagsisilbi pa umanong training facility sa clubhouse ng isang subdivision sa Barangay Langkiwa, Binyan City sa Laguna. Parang kampo na talaga siya at ang mga ang tao doon, di baril na rin. At nagre-recruit daw sila ng mga training para turuan ang paghawak ng baril at ay pa. 4 na buwang nagsagawa ng surveillance ang CIDG. Nang salakayan ng operatiba ang lugar, nadiskubre ang hindi bababa sa 30 iba't ibang klase ng baril at libu-libong piraso ng mga bala na kung hindi lisensyado ay paso na ang mga rehistro. Na-recover pa ang mga uniforme ng sundalo na ginagamit umano ni Ramos na nagpapakilalang kasapi ng militar para makapang-recruit. That's why in-invite namin ang counterpart natin sa AFP na samahan kami sa operation. Pinatunayan nila na hindi sila membro. Ang sagot nila sa amin, wala silang inauthorize na ganyang grupo. Ayon pa sa CIDG, nagpapakilala rin ng suspect na deputized law enforcement arm siya ng DENR, bagay na pinabulaanan ng mga otoridad. Sabi nila, affiliated sila sa DENR, nagtuturo sila ng mga survival training, ganyan, rescue. At nakakuha kami ng dokumento sa DNR na wala silang ino-authorize na ganyang grupo. Nahaharap sa reklamong paglabag sa Firearms and Ammunitions Act at usurpation of authority ang sospek. Bukod kay Ramos, naaresto rin ang 2 pang umano'y na-recruit nito. Sinisikap pa silang mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nagpapatuloy ang investigasyon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, nakaapekto ang hanging amihan sa buong Luzon ayon sa Pag-asa. Umiiral naman sa ilang bahagi ng bansa ang shearline at localized thunderstorms. Narito ang report.
Wala nang umiiral na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero magpapatuloy ang maulang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Sa ngayon, ayon sa Pag-asa, wala pa namang bagong sama ng panahon o bagyo na namamataang makakaapekto sa bansa. Pero dahil sa shear line, hanging amihan at localized thunderstorms, uulanin pa rin ang ilang lugar. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin sa Mindoro Provinces, Palawan at Quezon. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa natitirang bahagi ng bansa. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Nakuha ng LPU Pirates ang twice-to-beat standing matapos talunin ng Arellano Chiefs sa score na 98-86. Samantala, hindi pinaporma ng Benil Blazers ang Letran Knights sa score na 72-54. Narito ang report. Wagi at nakuha na ng LPU Pirates ang twice-to-beat advantage matapos nilang talunin ng Arellano Chiefs sa naging tapatan kahapon sa NCAA Season 99. Nagtapos ang laban sa score na 98-86. First half pa lang ng laro nakabuo na agad ng malaking kalamangan ng LPU Pirates kontra Arellano Chiefs. Nagpakita naman ng magagandang bitaw ng bola ang parehong koponan sa sumunod na mga quarter. Hanggang sa huling quarter, nasa kamay ng Pirates ang kalamangan at hindi na binigyan ng tsansa ang Chiefs na makadikit at maagaw ang pagkapanalo. Sa tapatan naman ng rivals sa nakaraang season, Benil Blazers kontra Letran Knights, nakuha ng Blazers ang pagkapanalo sa score na 72-54. Nagkaroon ng magandang palitan ng puntos ang dalawang koponan sa first quarter ng laro at nagsimulang makuha ng Blazers ang kalamangan sa third quarter. Nagpatuloy ang magandang bitaw ng bola ng parehong koponan ngunit hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng Knights na mapaliit ang puntos. Dahil sa pagkapanalo, umangat ngayon ang Blazers sa ikatlong pwesto sa team standings na may 11-6 game card. Ito naman ang ika-15 pagkatalo ng Knights ngayong season. Samantala, abangan ang tapatan ng Perpetual Altas at San Sebastian Golden Stags na susundan ng bakbakan ng LPU Pirates kontra San Beda Red Lions. Tutukan yan bukas, November 21, 1:30 ng hapon, live sa GTV. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. All out ang natanggap na suporta ni Michelle D mula sa ilang Batanggenyo sa kanyang pagsabak sa Miss Universe 2023. Narito ang report ni Denise Abante. All out ang suportang natanggap ng pambato ng Pilipinas na si Michelle D sa kanyang pagsabak sa Miss Universe 2023 na ginanap sa El Salvador. Ang salon na ito sa Batangas City na puno ng hiyawan. Go Philippines! Go Philippines! I love it! Palakpakan, at kaba na walang hanggan habang inaabangan ang pambato ng Pilipinas na si MMD. Makapigil hininga ang mga eksena sa loob ng salon habang hinihintay ang resulta ng makakapasok sa top 5 finalists. Si Jasmine na masayang nag-abang, bigla raw nanlumo at pinanghinaan ng loob nang hindi tinawag sa top 5 ang Pilipinas. Umasa raw talaga siyang pasok si Michelle sa top 5. Gayunpaman, proud na proud pa rin daw siya sa kandidata. Okay lang yun, AMD. Panalo naman ikaw sa amin. Ikaw ang number 1 po sa amin. Sobrang sayang-saya po dahil nakapasok sa 10 semi-finalists! Ang mahalaga, bumalik na ulit yung pagka-semi-finalist ng Pilipino. Gaya ni Jasmine, bagamat dismayado, tuloy ang trabaho ni Carfa kahit hindi nakapasok sa top 5 ang Pilipinas. Yun, malungkot po. Kaya yun, nagupit na lang kami. Hindi na namin tinuloy yung live. Super Go Philippines, tapos biglang ligwak, pero laban pa rin. Bagamat dismayado ang ilang fans, malaking bagay na raw para sa kanila na nakapasok sa top 10 ang Pilipinas. 2 parangal ang nakuha ni Michelle, ang Spirit of Carnival Award at isa sa gold winners ng Voice for Change category para sa kanyang advocacy. Samantala, itinanghal si Shanice Palacios ang gumawa ng Her Story for Nicaragua bilang unang Miss Universe ng kanilang bansa. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 35 days na lang Pasko na.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.